Sa punto po ito, makakausap natin si Fire Chief Superintendent Santiago Laguna, ang Direktor ng Bureau of Fire Protection NCR. Magandang tanghali po, Director Laguna. Si PR Kanghel po ito. Magandang tanghali din sa iyo, Pia, at ganoon din sa inyong mga taga-subaybay. Oh, Direktor, naku, kabi-kabila pong sunog yung naganap ngayong Pasko. Meron na ho ba tayong mga paunang resulta sa mga investigasyon kung anong naging sanhi ng maito? Yung sa San Juan, ayon sa mga nakalap nating informasyon, ay nagmula ang apoy doon sa bahay na walang kuryente na inuupahan ng security guard. Oho. Ito ho yung sa Quezon City naman po, parang luma na raw kasi yung mga gusali? Opo, tama po. O yung apartment? Bagamat luma na, ay ito ay gawa pa sa mga light materials. Pero Director, usually yung sunog, mas ine-expect po yan, mas pinaghahandaan bagong taon. Ito, Pasko pa lang. Sa karanasan niyo po ba, talaga pag Pasko, mismong araw ng Pasko, may mga ganitong kalaking sunog? Normally, sa mga ganitong panahon talagang ang Bureau of Fire Protection ay inaabangan na yung mga ganitong klaseng paghahanda na sakaling magkaroon ng sunog. At laging inaasahan ng PEP na sa ganitong mga okasyon ay hindi maiwasan na magkakasunog. Oho. Director, linawin ko lang po, no, kasi kanina, doon sa report ni Mark Salazar, nagrereklamo kasi yung ilang residente ng Quezon City, doon sa yung nasunugan po, no, ng apartment complex. Sabi nila, maaga naman yung kanilang tawag, pero halos 2 oras bago nakaresponde po. At ang paliwanag daw po, nung ilang bombero, nahati po kasi sila dahil napunta rin sila sa San Juan. Tama po ba ito? Tama po, dahil nauna po yung sunog sa San Juan at karamihan po ng mga fire trucks natin ay doon muna nag-responde. Pero pag ganun ho ba, hindi ho ba pwedeng i-pull out ang ilan kung alam nila na may isang lugar na nasusunog na? 2 oras na po. Tama po ba? 2 oras na nasusunog bago na-respondehan? Hindi naman 2 oras. Nadili lang dahil nga sa ganun ang may distansya na ang Quezon City at saka San Juan. Kaya although pinulat din natin yung ibang fire trucks na mag-responde dyan sa Quezon City. Pero Director, yung naka-duty po na mga bombero, skeletal force lang po ba yun? O talagang yung full force ng bombero naka-duty naman po? Opo, full force ng nasa operation po ay naka-red alert sila at naka-duty po. Oho. So, Director, paano ho kaya yun? Ano hong, kumbaga, paliwanag na pwede natin ibigay doon sa mga residente na sinasabing, parang dehado naman sila dahil hindi sila agad na-respondehan? Hindi naman siguro. Nagkataon lang po na nagsabay yung sunog. Kaya, siyempre, karamihan ng fire trucks natin nandun sa fire station San Juan. Kaya, sa ganong pagkakataon, ay medyo delay ang responde. So, Director, ganito na lang po, no? Ano kaya yung mga tips na maibibigay natin sa mga kababayan natin para iwas sunog? Lalo na ito, magbabagong taon po. Tama po. At ako muna ay nagpapasalamat sa pamamagitan ng inyong programa na may parating sa ating mga kababayan ang pag-iwas sa sunog ngayong darating na pagsalubong ng bagong taon. At ganun pa man ay inaabangan na naman natin na sakali magkaroon ng sunog, kaya nandiyan naman ang Bureau of Fire Protection na tutugon. Ngayon, para makaiwas tayo, mas mainam na sana na wag nang magpaputok. Nang sa ganun ay walang madisgrasya at walang sunog ng mga ari-arian o buhay na mawala. Director, nakikipag-ugnayan ho ba kayo sa PNP para matiyak, no, na talagang yung mga ligtas at kasi kahit sabihin po natin, no, na bawal paputok, may ilan talaga na talagang nagpupursige at bumibili pa rin ng paputok. So meron ho ba kayong paraan para matiyak na kasama, no, yung PNP na talagang yung lamang legal at ligtas ang ibinebenta? Tama po yun. Kami po ay nakikipag-ugnayan at tumutulong sa PNP at sa DTI. Sa pag-ikot po ng mga fire safety inspectors natin ay pinagsasabihan itong mga nagbibenta na ang ibenta nila ay yung mga nasasakupan lang ng allowed ng batas natin. Alright. Fire Chief Superintendent Santiago Laguna, ang Director ng Bureau of Fire Protection. Maraming salamat po at magandang tanghali po. Maraming salamat din po.